Ilang araw na po naghihintay ng biyahe ang ilang pasahero sa Manila North Port Terminal matapos makansela ang kanilang mga biyahe. Umaasa silang makasakay bago mag-ECQ bukas sa Metro Manila. At live mula sa Manila may unang balita si James Agustin. James. Van, good morning. Nangangamba yung ilang mga stranded na pasahero dito sa North Port Passenger Terminal na baka dito sila maabutan ng lockdown kung hindi sila makakabiyahe mamayang gabi. Kanya-kanya ng latag sa labas ng North Port Passenger Terminal ang ilang pasahero na stranded na patungong Osamis City at Iligan City. Agosto pa sana sila bumiyahe pero nakansela raw ito. Si Grace nagtiyaga na maghintay ng ilang araw dahil magastos daw kung babalik pa siya sa Valenzuela. Uuwi siyang Iligan City para makitang may sakit na tatay. Nangangamba siya ngayon na baka maabutan ng lockdown dito sa Metro Manila. Siyempre po kasi pag wala ang namin, baka mamaya lalong hindi pa po papadating yung barko, baka maano yung lockdown. Pero naka-schedule naman daw po. Ganito rin ang sitwasyon ni Helen kasama ang 4 na anak na pauwi sana sa Osamis City. May purpose po kasi silang 4. Tas kailangan ding pumunta na doon. Tas nag-schedule na din ako na uuwi na rin. Si Cresceda naranasan na raw ang ECQ dito sa Metro Manila noong nakaraang taon. Kaya sila umuwi mag-asawa sa Osamis City. Umuwi kami kasi baka mabutan kami ng lockdown na naman dito. 23 pasahero naghihintay ng kanilang biyahe. Kung masusunod ang bagong schedule na ibinigay sa kanila, darating ang MV Maligaya mamayang gabi na ang biyahe ay patungong Cebu, Osamis City at Iligan City. Samantala, Ivan, ito yung sitwasyon dito sa labas ng North Port Passenger Terminal. Ayon doon sa mga nakausap natin, noong mga nakaraang araw, nung malakas yung ulan ay pinapapasok sila doon sa terminal. Pero nung gumanda na yung panahon, ay dito na ulit sila nakapwesto. Umaasa yung mga yan na makakabiyahe na sila mamayang gabi. Kung hindi, aabutan sila dito ng lockdown sa labas mismo nitong North Port Passenger Terminal. Ang good news naman, Ivan, yung mga stranded kahapon na mga pasahero na patungo namang Cebu at Cagayan de Oro City ay nakasakay na po sila ng barko ngayong umaga at inaantabayan na lamang yung pag-alis ng barko mula dito sa passenger terminal. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. James, may impormasyon na ba tayo kung may kumpirmado ng biyahe mamayang gabi o kung kailanman? At least definite yung schedule? Yes, Ivan, ayon doon sa mga pasahero na nandito ay mismong ticketing office yung nag-text sa kanila na mamayang gabi ay merong schedule. Gayunman, ayon doon sa mga security na nakausap natin dito sa North Port Passenger Terminal ay posible na ma-delay din. Dahil yung barko na sinakyan ng ilang mga pasahero na ngayong umaga pa lamang na aalis ay dapat kahapon pa sila nakasakay. Pero eto yung mga patungo sa Cebu, Cagayan de Oro City, ngayong umaga nakasakay na sila at paalis na rin dito sa North Port Passenger Terminal. Etong nasa likuran ko, nasa 23 lamang ito at sigurado naman daw na makakabiyahe ito ay doon sa ay doon mismo sa kumpanya na nagbenta sa kanila ng ticket. Ito'y patungo sa Osamis, Iligan at meron pang isang lugar na nakalimutan ko lamang pero lahat naman sila ay makakabiyahe bago mag-lockdown dito sa Metro Manila. Ivan. James, yung pagiging bakunado, requirement ba para makabiyahe? Merong mga pasahero dito, Ivan, tulad na lamang doon sa Iligan, tinanong natin kanina, ang sabi ng pasahero, pagdating doon sa kanilang lugar, ay susunduin sila mismo ng LGU para sila ay mag-quarantine. Ngayon, tinanong ko yung mga security dito, meron kasi sila mga health and safety protocols din na sinusunod dito yung ESPA sa tinatawag, pero hindi naman kinakailangan na bakunado ka para makabiyahe ka. Yun ang sabi sa atin ng mga security dito. Yun nga lang talaga, dadaan pa rin naman yan sa triage at meron yung ESPAS. Yung karaniwan na fini-fill out ng mga contact tracing form para makabiyahe sila at makasakay sa barko. Ivan. Yung mga imaheng nakikita natin ngayon, James, halimbawa yan nasa likod mo, medyo disturbing kasi kumpulan para walang physical distancing na. Yes, Ivan, tapos madami pa silang gamit dito. Nasa 23 lamang ito. Yun nga lang, nagpapaalala din sa kanila yung pamunuan nitong North Port Passenger Terminal na sundin din yung health protocols dahil nasa pandemya man tayo ngayon at may banta pa ng Delta variant. Gayunman, ito kasi yung iba dito, mga magkakaanak din na uuwi sa kanilang mga probinsya.
Maraming salamat, James Agustin. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.